Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang sabi rito ay Binance CEO predicts multiple all-time highs for Bitcoin after the halving. Ayan. Yan po ang Binance CEO na si Ginoong Zize or si Changping Zhao. Yan ay naglabas po siya ng kanyang prediction naman tungkol dito kay Bitcoin. Yan sa magiging yan sa pag-angat nito pagkatapos ng yan yung isang major upgrade yan or halving ayan ng Bitcoin. At yan meron siyang multiple ATH yan or multiple iba't ibang mga all-time highs na posibleng akyatin ng presyo ni Bitcoin. Ayan. Yan po ang ating aalamin sa video na ito. Yan, mga predictions ni Ginoong Zize. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice for education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan po si Ginoong Zize. Yan si Ginoong Changping Zhao. Siya ang CEO at founder ng yan pinakakilalang crypto exchange sa buong mundo na si Binance. The price of Bitcoin could see new all-time highs in the next 2 years, predicts Binance CEO Changping Zhao, citing past performance. Yan. Magkakaroon daw po ng panibagong all-time high. Yan, ang presyo ni Bitcoin yan dito sa paparating na 2 taon. Ayan, ang kanyang base po yan sa kanyang sariling prediction. Yan, ang gamit ang yan past performance na datos na ipinakita ni Bitcoin. As Bitcoin's fifth historical halving approach, speculations have emerged on how the landmark event would impact the BTC price. Ayan, panglima na po ang paparating na Bitcoin halving na ito. Ayan. Kaya ayan, maraming mga speculations ang nagsilabasan. Yan, kung gaano katindi ang magiging impact ng halving na ito sa presyo ni Bitcoin. Yan, at isa na po rito sa mga naglabas ng kanilang mga speculations ay walang iba kundi ang CEO ng Binance na si Ginoong Changping Zhao. Yan. May mga nahihirapan kasing i-pronounce yung kanyang pangalan na Changping Zhao. Kaya mas pinili na lamang nilang tawagin siya na Ginoong Zize. Or yan. Kasi mas madali na i-pronounce. Yan is the latest share to his opinion on this subject. Yan, kanyang ibinahagi yung kanyang opinion at saka prediction tungkol dito. And ayan, for starters, the Bitcoin halving is a pre-programmed event on the Bitcoin network where block rewards paid to miners are cut in half. Ayan, sa mga hindi nakakaalam tungkol sa Bitcoin halving na ito, ay isa po itong pre-program event na talagang nakaprogram na ito na magaganap kay Bitcoin. At yung tinawag po itong Bitcoin halving kasi yung nakukuhang reward ng mga minero ay mahahati po ito sa dalawa. Yan. Kaya kung pag yung nakukuhang reward ng mga minero ay sabihin lamang natin na meron silang nakukuha na yan mga $100. Yan na block rewards. Ngayon, kapag nagkaroon ng Bitcoin halving ay makahati na po ito sa ayan, cut in half, magiging $50 na lamang yung kanilang bababa yung kanilang liliit yung kanilang makukuhang reward. Ibig sabihin ay mas mahirap na ang pagmimina. Yan, dahil dito ay magdudulot ito ng epekto, isang demand sa presyo ni Bitcoin kasi mahirap nang magmina. Kasi mas maliit na yung makukuha mong reward. Kaya magdudulot ito ng epekto sa market price ni Bitcoin at ito ay tataas. Kaya yan ang dahilan kung bakit
sa kada magkakaroon ng Bitcoin halving ay aakyat ang presyo ni Bitcoin. This economic design introduces scarcity to Bitcoin supply and has typically been a pre-indicator of the cryptocurrency hitting a new all-time high. Kaya yan po ang isang ginagamit na pinakamahalagang indicator ng mga cryptocurrency. Yan, para magkaroon ang mga ito ng kanilang panibagong all-time high. Yan, hindi lamang po si Bitcoin ang magbe-benefit sa Bitcoin halving na ito. Talagang lahat po ng mga cryptocurrency ay magsisigalawan. Aangat po silang lahat. Yan, kasi gaya ng ating sinasabi rito, na si Bitcoin ay ang mother of all cryptocurrency. Kasi yung kanyang galaw ay yan po naman ang ginagaya ng ibang mga cryptocurrency. Kaya kung pag umaangat ang presyo ni Bitcoin, ay umaangat din ang presyo ng mga cryptocurrency. Yan, kapag bumabagsak naman ito, ay bumabagsak din po ang buong cryptocurrency. Kaya yan. ZZ took to Binance new content service Binance Feed to air his view on the upcoming, speculating among other things that the price of Bitcoin will hit multiple all-time highs after the forthcoming halving. Yan po ang sinabi ni Ginoong ZZ. Gamit po niya yung kanyang Binance Feed. Yan, para kanyang ipahayag at ibahagi sa lahat yung kanyang prediction dito kay Bitcoin. At gaya ng sinabi niya rito na magkakaroon daw ito ng multiple all-time highs. Ibig sabihin ay ibig pong sigurong sabihin nito ay kung pag nagkaroon ito ng panibagong all-time high, ay hindi magtatagal ay magkakaroon ulit ito ng panibagong all-time high. Yan, kasi sabi niya multiple, ilang beses siyang magkakaroon ng all-time highs. Yan, Binance CEO also sought to predict how market participants would react both in the build-up to the halving and a post-halving environment. Yan, Bitcoin's price won't double overnight after halving. Ayan po ang sinabi ni Ginoong ZZ. Ang presyo daw ni Bitcoin ay hindi raw po madodoble sa loob lamang ng isang gabi. Ayan, pagkatapos ng halving. According to Binance CEO, the few months leading up to the halving will see a lot of chatter, fear, news, anxiety, hope, and hype around the event. Yan na po ang mangyayari sa mga unang buwan ng pagkatapos ng few months leading up to the halving. Mga ilang buwan bago ang halving ay magkakaroon daw ng a lot of chatter, mga usap-usapan. Yan, syempre nandiyan na rin yung takot. Yan, mga balita at saka anxiety, hope, and hype. Ayan, or ibig sabihin ay talagang pag-uusapan po talaga at pagkakaguluhan ang si Bitcoin. Yan ang ibig niyang sabihin dito. However, such market sentiment does not always lead to an increase in Bitcoin's price. Yan. Pero ayan, kahit ganyan pa yung nangyayari ayon kay ZZ ay hindi ito lagi na nauuwi sa pag-angat ng presyo ni Bitcoin. Yan ang ayon sa kanya. Instead, the Binance CEO leaned in his experience from the past 3 halvings, 2012, 2016 at saka 2020, to predict the price of Bitcoin wouldn't double overnight after the halving. Ayan ang sabi niya rito. Ay hindi raw po magdo-double sa loob lamang ng isang gabi. Ayan ang presyo ni Bitcoin. Ayan, pagkatapos ng halving. Ayan, ibig sabihin ay talagang unti-unti po ito. Yung kanyang epekto ay hindi po mabilis. Ayan. Interestingly, ZZ had sold his apartment in Shanghai to buy BTC in 2015 before the second halving in Bitcoin's history. Ayan. Sa mga hindi nakakaalam ay binenta po pala ni Ginoong ZZ yung kanyang apartment. Yan dito sa Shanghai para lamang makabili ng Bitcoin sa noong taong 2015. Ayan, kaya noong second halving po ito.
Kaya malaki po kinita niya dito sa second halving. Similar to how Bitcoin saw a new high in 2016, CZ speculates that the year after the halving, Bitcoin price hits multiple all-time highs, forcing people to ask why the price jump happened. However, such an uptrend is directly linked to the halving, although many investors have short memories and will fail to make the connection. Ayan, yung naging basehan rito ni ZZ. Yung naganap na halving noong yung second halving. Yan, noong 2016. Yan, kasi noong second halving na ito, taong 2016, ay si Bitcoin daw ay nagkaroon ng multiple all-time high. Yan, na-hit po niya ang multiple na all-time highs. Kaya yan po yung kanyang naging basihan na posibleng mangyari po ngayon. Yan, sa paparating na halving. Yan. Kaya dahil sa multiple highs na ito ay talagang maraming mga investors ang nagulat at hindi nila inaasahan na ang presyo ay yan tumalon. Ayan. Kaya ayan, sabi yan po ang kanyang sinabi rito at nakakalungkot at maraming mga investors ang yan nakalimot sa ganitong pangyayari noong second halving. Yan lamang po kasimple yung naging basihan ni ZZ dito. Binasi po niya yung kanyang prediction sa second halving ni Bitcoin na naganap noong taong 2016. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.